Bago magtakip silim ay lumulan si Ibarra sa bangka ni Elias na nasa baybay ng lawa. May dala po akong pakiusap ng maraming sawimpalad. Ibig nilang humingi ng pagbabago. Ano pong uri ng pagbabago? Ito po'y tungkol sa pagpipitagan at paggalang sa karangalan ng tao, sa katiwasayan ng pamumuhay, sa pag-aalis ng sandata, at pagbabawas ng kapangyarihan sa mga gwardya sibil na nagmamalabis sa kanilang tungkulin. Elias, ang iyong kilos at mga kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taong nakilala ko na. Naniniwala kayong sa paggawa ng kabutihan ay kailangan gumawa ng masama? Hindi. Naniniwala ako sa mga ito, gaya ng pananalig sa isang mahapding panlunas na ginagamit kapag ang sakit ay malala. Ginoo, sa palagay ko'y hindi mabuting magbigay lamang ang manggagamot ng lunas sa sakit. Ang kailangan suriin kung ano ang pinanggagalingan nito. Kung mabatid man ang sanhi ay ayaw namang sugpuin. Ganyan ang ginagawa ng mga gwardya sibil. Kapag ang mga gwardya sibil ay humina, malalagay sa panganib ang katahimikan ng bayan. Ang katahimikan ng bayan? 15 taon na tayong may gwardya sibil. Ngunit ang mga tulisan ay gumagala pa at ng tahimik na mga mamamayan ang napipinsala. May mga kasamaang nagaganap, datapwat, nagbubunga rin ito ng kabutihan. Dahil sa gwardya sibil, kaya hindi dumarami ang mga salarin sapagkat natatakot sa kanila. Baka naman dumarami ang masasama dahil sa takot. Nung wala pa tayong gwardya sibil, ang mga tulisan ay nawawala sa lansangan pagkatapos ng panahon ng taggutom. At ano pa ang kanilang hinihingi? Pagbabago po ng palakad ng mga praile, humihingi sila ng kaunti pang tangkilid. Laban sa mga korporasyon ng mga praile? Opo, sa mga humahawak sa kanila. Ginoo, nalimot na kaya ng Pilipinas ang utang na loob sa mga korporasyon? Nalimot na kaya nila na ang tunay na pananampalataya ay tumatangkilik sa kanila laban sa kalupitan ng may kapangyarihan? Yan ang sama ng di pagkakabatid sa kasaysayan ng bayan. Ginoo, ipagtatanggol ko ang bayan sa inyong paratang na walang utang na loob. Elias, iisang damdamin natin sa bayan. Naunawaan kita at naniniwala ako na mayroon tayong pagkakamali. Ang pagbabago ng palakad ay hindi kailangan dito. Ginoo, di yata at hindi ninyo nakikita ang pangangailangan ng pagbabago. Sabihin ninyo kung saan ko kayo ihahatid. Wag! Kailangang magpatuloy tayo sa ating pag-uusap upang mapatunayan natin kung sino ang may katwiran. Sinimulan ni Elias ang paglalahad ng kanyang kasaysayan. Marahil may 60 taon na ngayon na nakararaan. Ang nuno kong lalaki ay tinedor de libro sa isang almasen ng Kastila. Nasa kabataan pa siya noon at may isang anak na lalaki. Isang araw ay nasunog ang bahay kalakal at mula rito'y nadamay ang mga katabi. Ang nuno ko'y napagbintangan at isinakdal sa hukuman. Dahil sa walang maibayad sa manananggol, siya hinatulang paluin sa mga hayag na daan. Itinali siya sa isang kabayo at ipinapalo sa bawat tao sa panulukan ng daan. Nang himatayin siya sa hirap at sakit ng mga palo, siya'y kinalag sa kabayo at pinalaya. Ang kanyang asawa'y nagpalimot sa bahay-bahay upang maitaguyod ang may sakit na asawa at anak. Walang nahabag sa babae sapagkat asawa raw siya ng isang manunulong. Ang babae napilitang humanap ng ikabubuhay sa isang paraang di ka nais-nais. Nang gumaling ang mga sugat ng aking nuno, ay dinala niya ang kanyang asawa at anak sa lalawigan at nanirahan sila sa bundok. Doon ipinanganak ang isang sanggol na naging masasakitin. Hindi nagtagal at ito'y namatay. Ilang buwan pa silang nanirahan sa kahirapan, nilalayuan ng mga tao. Dahil sa mga nararanasang kasawi ang palad, ang nuno ko'y nagbigti. May sakit ang asawa, kaya't hindi agad nailibing ang bangkay at nangamoy. Ang nuno kong babae isinakdal sa kasalanang pagpatay. Hinatulan ding paluin, ngunit sa dahilang nagdadalang tao, kaya hinayaan mo nang makapanganak. Nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na lalaki.
At pagkaraan ng 2 buwan, hinanap ang parusa. Nasiha ng mga tao sa paniwalang nagampanan na nila ang kanilang tungkulin dito. Ang babae lumipat sa ibang lalawigan at namuhay ng buhay hayop na iniismira ng lahat. Nang magbinata ang magkapatid, ang panganay ay nanulisan at gumanti sa lipunang umapi sa kanila. Nakilala siya sa tawag na Bala. Ang lahat ay natakot sa kanyang pangalan. Ang inay nakilala naman sa tawag na Haliparot, delinkwente at napalo. At ang bunso naman, sapagkat nagkaroon ng mabuting kaugalian, ay tinawag na lamang na anak ng kanyang ina. Hindi nagtagal, si Balat ay napasa kamay ng mga may kapangyarihan. Isang araw ay natagpuan ng bunso ang kanyang ina, napatay na at naliligo sa sariling dugo, habang nakatitig sa isang basket na nakasabit sa isang sanga. Sa loob ng basket ay naroroon ang pagod na ulo ng panganay niyang kapatid. Naglagalag ang bunso sa iba't ibang bayang walang nakakakilala sa kanya, at sa lalawigan ng Tayabas ay namasukan bilang manggagawa sa isang mayaman. Sapagkat mabait, matipid at masipag, kinagiliwan siya ng lahat. Umibig siya sa isang dalagang tagabayan. Ngunit natakot siyang mamanhikan sapagkat mabubunyag ang kanyang nakaraan. Sa bandang huli, nang ibabaw rin ang kanilang pag-ibig, kaya't napilitan siyang hingin ng kamay ng dalaga. Ang lihim niya ay nabatid sapagkat kinakailangan ng mga katibayan. Ang binata ay sinakdal, ngunit hindi nagtanggol. Siya'y nabilanggo. Ang naging anak ng babae ay kambal, isang babae at isang lalaki. Ang mga bata ay pinaalagaan, at nang magkaisip ay pinakilalang patay na ang kanilang ama. Ako po ang lalaki sa magkapatid na iyon. Mayaman ang aming nuno, kaya kami sabay na pinasok sa kolehiyo. Ako'y sa Jesuita at siya'y sa La Concordia. Pagkatapos ng aming pag-aaral, nagbalik kami sa aming ninuno. Maganda ang naghihintay sa aming kinabukasan. Ang aking kapatid ay malapit ng ikasal sa isang pinatang nagmamahal sa kanya. Ngunit ang aming kahapon ay nagwasak ng aming magandang hinaharap. Dahil sa aming salapi at sa aking ugaling mapagmataas, isang malayong kamag-anak ang nagpamukha sa amin ng aming pinagmulan. Isang utusan naming matandaan ng patotoo. Siya pala ang aming ama. Ang kaligayahan ay naglaho sa aming parang bula. Umalis kami sa aming bayan at nanirahan sa ibang pook. Naging maikli ang buhay ng aking ama, sapagkat palagay niya ay kasalanan niya ang lahat ng aming paghihirap. Bago siya namatay, isinalaysay niya ang aming kahapon. Inuluha namin ang pagkamatay ng aming ama. Ang kasintahan ng aking kapatid ay ikinasal sa iba. Naging matimpi ang aking kapatid at hindi ko man lamang naringgan ng mga daing. Isang araw, siya'y nawala at akin siyang hinanap, subalit hindi ko natagpuan. Pagkaraan ng 6 na buwan, ay nabalitaan kong may isang bangkay ng babaeng nakuha sa baybayin ng Kalamba. Ayon sa ayos ng kanyang damit, buhok, mukha at taglay ng mga hiyas, ay natiyak kong siya ang aking kapatid. Mula noon, ako'y nagpalipat-lipat na sa iba't ibang lalawigan. Paminsan-minsay, hinahamak ako, ngunit ito'y di ko pinapansin. Iyan po ang maikling kasaysayan ng aking buhay. Matapos mapakinggan si Elias, si Ibarra ay nagsalita ng mahina. Mukhang may katwiran kayo sa pagsasabing ang pamahala ay dapat magbigay ng gantimpala sa mabubuti at magturo naman sa mga nagkakasala. Kaya lamang, hindi ito magagawa sapagkat kapos ng salapi ang pamahalaan upang kumuha ng mga bagong kawani. Alin po ang mahalaga? Ang pagbibinyag ng batang di Kristiyano o ang tulong sa mga kapuspalan? Ang paghahatid sa bibitayin o ang pag-akay sa matuwid na landas ng buhay? Hindi ba ginagastosan ng mga espiya, berdugo at gwardya sibil? Kaibigan, nawawalan lamang ng halaga ang ating hinahangad. Opo, kung tayo'y watak-watak, magkaisa tayo para sa bayan,
magbigay ng magandang halimbawa at ipakilala ang ating inang bayan. Kailangang maghintay pa tayo. Maghintay! Maghintay! Ang paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Kung hihingin ko ang bagay na ito'y pagtatawanan lamang ako. Kung kayo'y panigan ng bayan, Iya'y hindi mangyayari. Hindi ko maaaring pamunuan ang magsisigamit ng dahas upang makamit ang kahilingan. Kung walang liwanag ay walang landas. kung walang paglalaban, ay walang kalayaan. Tutol ako sa ganyang uri ng kalayaan. Kung walang kalayaan ay walang liwanag. Kayo na rin ang may sabing hindi ninyo gaanong kilala ang bayan. Kung kayo'y hindi ninyo nakikita ang nakaambang dilim. Ang paglalabanan ngayon sa isipan lamang, ngunit darating ang sandali na ang unos ay aabot sa kabayanan at daranak ng dugo. Pagkatapos ng daan-daang taong pagkakahimbing, ay bumagsak ang lintik at gumising sa natutulog. Mula nooy, tumibok sa puso ang bagong layunin. Ang watak-watak na layuning ito'y mapubuklod isang araw sa pagtangkilik ng Diyos. Ano po ang ibabalita ko sa mga nag-utos sa akin? Dinaramdam ko ng labis ang kanilang katayuan, ngunit maghintay sila. Ang kasama ay hindi nagagamot ng kapwa kasamaan. Tayo rin ang may sala sa kalagayang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Alang-alang sa kabutihang iyan, limutin na ninyo ako. At kung sa ibang pagkakataon ay magkita tayo, huwag na sana ninyo akong kilalanin. Lumapit si Ibarra kay Sinang. Maya-maya ay dinala niya si Sinang sa sulok ng salas at doon sila nag-usap. Nagagalit ba sa akin si Maria? Aywan ko, ngunit lagi siyang umiiyak.